kauban, mayong adlaw o welcome na usab sa tuwang sinunang programa ni sa tuwang FB page Cagayan de Oro City Information Office dinhi sa atong programang Inyong Konseho o karon lain na usab nga miyembro sa 20th City Council atong makauban nini atong episode ala usab sa pagpadangat sa iyang pagpaningkamot o ingon man ang pagpadangat sa mga programa alang sa pagtabang sa itong mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Tumakaban ang chairman sa Committee on Climate Change, Adaptation and Mitigation, ingon man Disaster Risk Reduction, si Honorable Malvern Esparcia. Kagawad, mayong buntag and of course, welcome sa itong programa ang Inyong Konseho karon. Mayong buntag, ni mo George, o sa tanan mga nagtanaw, o sa mga naminaw karon. But first time ko murag gikulbaan. Sa tanang interview sa ginabuhi mo rin, karon pa ko na-10 sa ani. Mayong buntag, og daghang salamat sa oportunidad na natagaan ko karon at least naman lang ay sa sige na tanaw sa inyo, sige ko ingon nga, kano saka ko mag-guest diba? May buntag tanan sa mga nagtanaw again o sa mga naminaw. Yes, nya king murag bali ni siya kay naanad si Kagawad Manggod siya pang kaingon nga siya mo interview niya. Karon murag kita mo interview na sa iya for the longest time. Siya gyud mag-interview mga. Di mo na malino. Ano lang ako na ako gi-interview karon. Ako na pa-interview. Yeah. So, muna ito gisodlan. Yes, and of course, sa ako may kingon, ato ang padangat ang mga programa, labi na ang pagpaningkamot, of course, sa iyang komitiba, kay labihan po ni ka-importante ang pag-adaptan nato, labi na sa ilisgutanan sa climate change, and of course, kining sa disaster risk reduction. Kay mo na usa sa mga init nga mga ilisgutanan, usab karon. But una, nakagawad, una sa mga init nga mga ilisgutanan, siguro, angay lamang nga pangamustahon kanamo. Kumusta karon si Kagawad Bernie sa pagpangalagad sa mga katawan sa Cagayan de Oro? Pagkita lang lang sa unang pangutana, kumusta karon si City? Mura mo na bali nga pa nga emotional. Mura makahilag na. To be honest, sa tanan ako mga ano sa ginapangutana ko gina-interview ko sa akong even sa kanang matagbisita na ako bahay sa barangay. Yes. Permitin ako ginasulti nga. Ambot lang kung tama ba niya akong gisudlan nag-city councilor ko. Nga siyempre, well, kabalongan, everybody knows nga I'm from the entertainment industry. Yes, so... Gikan ko sa media, pero entertainment industry. No, sige na ko ni Pagmintig na binuha nga, sa unang panahon, katong Bernie Bitog-Bitog pa ko as a DJ or entertainer. Like for example, na pagkaon. Uy, idol, Bernie Bitog-Bitog. Idol kita. Kasi imo na ni Sir Libre. Uy, bayad. Kaya na konsyal ako, konsyal na dyan po na idol. Idol. Bayarin na ni Idol. Pag yung kami pa, di ka ni makadaot Idol kung wala sa padulak. Tapos ay, ginabinoan ako sa una. Kabalo ka, George, sa una, George, na yung mga PM na ako. Katong entertainer po, ang mga gina-PM sa ako, mga sexy, mga guwapa. Karoon na konsyal ko na niya po yung PM. Pero mga hubang na ang ulo. Wala kailangan ng chair. Puro na tama. Ginaagin na ako nagbinuang ko. Mugin na yung murag difference. No? So, I think kumingon nga kumusta si Koan, si Bernie Esparcia karon Bernie lang ang ginagawa. May lakilag mal. Si Bernie Esparcia, ganaan ko, medyo 360, ang changes, pero naka-challenge ko in doing policy making. Yes. So in fairness naman, unsay diferensya sa akong katong napa ko dati sa ABS-CBN og now, kay dati manggod, nugay raman kong Radiohead. Yeah. So medyo anad gyapon ko aning magdebate ka on policy making, mag-create ka og mga unsay bay balaod o mga processes. So I think nakalingaw ko every time na may committee hearings nga medyo napoy mga policy making. Yes. So gakalingaw ka tapos achievement isa mo ba nga ang imong gusto may tabo or so gusto nga policy mo ni pabor po ng tanan, okay po. So di ang kwan moral kalami ato. At the end of the day bahalag kapoy ang debate sa committee hearings. So kung nakay gusto may tabo nga policy nga gusto tan mo ni uyon ang tanan, ibutan ang tanan. So moral lami nga feeling. So I think di raman siguro ang diferensya. But yeah, it's a 360
nga kuan nga kausaban sa ako ang life karon. But at least kagawad, no, coming from the media industry, at least nakaibalo ka from the grassroots because media naman gid sila sa grassroots good kay balo sila sa estado jud sa kimya ato mga katawan. At least you have that kanang kuan na Tama ka, George. I think mo sa akong gipasalamatan sa Ginoo nga. Well, at first pag mayroong tungtong nako, first time ko nga legislator, first time ko nga kanang official yun. Kaya the last time ko nahimong, nahimong magyapong kong burag elected, pero kuan raman sa Homeowners Association, or the last time nako sa college, sa Student Council, pero dugay na ito. Yeah. Takani nga ni, well, ako nalipay sa ko nga, sa tungkol sa akong pagka-media, niyato kita sa mga, nakabulo kita sa mga grassroots mga problems ba. So karon pag abot sa hearing, makarelate ko, makasagot ko because tama mo na yung kasagara problema mong gisgutan. And well, natin yun sa kuha nga, mugawas kaya pa na ito pagka-media, the way ta mo question on the committee level. Yes, oo. Kaya kita biya sa media, we want ba nga balance ang istorya. Di ta diretso mo kung ano mo ni sala. So ang style ni mo, imo siyang i-question, na the way sa ka mo question sa media nga eventually, siya na po mutubag. Kaya ko galingon nga, tama, sayop ba ko or tama ba ko? Ana. So, mas maayo, no? Ang kasinatian, Murag, kanatanan kagawad, Murag, in preparation to where you are right now, no? Murag, sakto kayo nga foundation na sa imuhang gisudlan nga bag-ong chapter, osab, no? Ilabi na sa pagpangalanan. Siguro kagawad, ilabi na nga baguhay pala this year, nahaptanin mo ni siya nga komitiba, ilabi na kining sa climate change adaptation or mitigation ng mga disaster risk reduction. Siguro unsay mga hagit, unsay mga nasinatian nimo sa pagupot nimo nini maong komitiba o unsay mong panlantaw ni ining hingpit na tagan mo komitiba kagawan? I really like that question. Paminti ko wag ingon ba nga as an entertainer, kung saan na niya nga, nabaka na si Hanaw on the committee on the climate change kay Butang. No? Kay, to be honest, I want to be honest. Kung ako lang gipabuton, I really want to get the tourism. Kay murag, feeling ako, murag na di akong strength, di akong, di ano no? Kapilan ako promote o mga products, uban pa nga na sinso. Why not my own city? No? Pero siyempre, huwag man nag-iingon nga, panapanahon man na. So, sa nga lang nagitagaan ni, that's why I'm very thankful also na tell niya pa yung climate change. Kung wag mo kabalo, kung nakasunod lang mo sa kuha, kuhan ko ka ng saka ko mga bukid, nature lover kayo ko. Kaubanawa akong favorite wife. Pero ngayon, kung musaka ko sa mga kabukiran, hindi ko sa nature. Pag ingon lagi nga na ako sa climate change, karon ako, nalipay ko. Nalipay ko kay to be honest, ang climate change, pwede ba ni problema lang sa, this is a worldwide problem. Now, if you're asking me, unsay challenge ani, ang pinaka-challenge bitaw na to ani ng climate change is unsao na to connect sa climate change problems sa majority sa masa. Because ang masa, kung may climate change karon, unsay pakialam na mo, ang amo is namin makaon, namin trabaho, libre eskwela, ayaw may climate change. Para nila, wala yun siya. Pero wala sa radar o may top priority. Kung mato ka sa masa, sa grassroots, tagay may trabaho, tagay may makaon. Ayaw may story and climate change. Pero challenging na siya kay, to be honest, kani mga resulta na to karon. Dalimang ka, nag-declare na taog El Nino, pero sige ulan. Sige ulan, yes. Tingala, kainit kayo sa alas stress. Pag alas 4, nag-thunderstorms. These are the effects now. And to be honest, mo niya itong usay, magpatabang bito ko sa mga media, sa mga radyo. Please help me also be. Now, saan na ito pag-educate sa mga tao that climate change is dako kani siya nga problema. Mga kailangan seryoso na tuog atubang. And right now galing, my first yun nga gibuhat was nanay pending karon I think ika-third na or fourth na nga hearing is to declare again the Oro nga nana sa climate change emergency or state of emergency. Yung sila nga emergency, so we need to say, kung nagit, more delikado na. Yes.
remember, di kita gusto mautro ang sindong. Yes, oo. We were not prepared. Dati day, kung imo nang reviewon day, karon nangayon naman kung mga datos about it ba. Supposed to be day, kana din mga ana nga disaster nga di mo mapungan. Supposed to be dapat na din ni pattern. Ang most ang uban na every 100 years. Yes. Para mautro. Karon ko tanaw ninyo karon ang baha or ang mga kwan. Every nagka-short term na ang kwan, every 5 years na lang, every 3 years. Then nangayon ko sa datos karon about sa ang kainit sa dakbayan. Ang water source sa dakbayan. Yes, makita gini niyo sa graph na talagang dako gid kay ang changes every year. And to be honest, maybe mga 20 years from now, delikado ang Cagayan de Oro nga mamalhan. Sama sa mga asawa nga dugay na delikado mo. But seriously, so muna ako, I take it as hopefully nalipay po kay ko. Kaya atong planning nakaandam na sila sa local climate change plan nila. Yes. Tapos ganahan po kay ko, kay atong mayor, si Mayor Clarix Uy, mo sa ni usa sa iyang mga priority. So, nag-align ra po na, yes, then, they're happy about it, nga tana ma-declare. Ang uban, pila na ka-cities, I think mga 4, I don't know kung sayo pa, basta mga less than 4 na mga cities nga nag-declare. Then they use it para mas ma-accelerate ang atong mga programs para atong batukan ng climate change. That we don't want mangaya bata muli ko na wala na yes. So prevention is better than cure. So daghan kita yung mga in fairness karon daghan kay mga ordinances karon kauban si Vice Mayor, mga pagtanom sa mga kahuyan sa kabukiran, sa madaplin, sa subatanan, then napay mga solar projects si Mayor Clarix Uy nga dako gyapon kaayo. I want to declare ang state of emergency nga kaning climate change para mas ma-accelerate nato ni og kailangan pundo din kailangan. Because this is for our future. So, kamo nagtan-aw karon diha, una na mo yung mga anak karon na pas elementary. This is for them. That's why we declare kailangan nato ni buhaton. Yes, dapat una-una nato ang sumusunod. 10, 20 years from now, unsay quality of life ka. Ano mo guna mo ka, naay pang short term. Dili pa pwede nga short term ka. Magbuhat yung ka for sa long term. Kay, you know, kung kita karon sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kung unsa ta karon tungod po na sa mga plans na gibuhat prior 20 or 30 years ago. So muna na ingani ta karon. So again, ako excited ko and I'll take the challenge ng climate change ng komitiba. Yes. Maybe dili kay siya sa normal nga sa gikaingon lagi nimo kagawad, no? Dili kay siya ingon ana ga seryoso sa ato ang mga katawo. Kay pipila, no? Nga wala kay take seriously ang kining lisgutan may tungod sa climate change, but we can do our part to solve the problem by doing small kuan lang kini nga mga atuang pang-adlaw-adlaw nato nga panginabuhi. Actually, George, no? I reviewed some ordinances about sa mga plastic. Ano pa lang doon? Solid waste. So, basta ako, tungkol lagi kay Bangkuta, resibo kay ka magbotog mga ordinances. Now, usa sa akong naibawaan, pagtanaw na ako, pag-review na ako, manapit yung mga ordinances. Na existing. So, akong gusto ibalik, siguro na amindahan gamay on the penalties. Kaya sometimes we have ordinances, kaya lang kulang sa ngipon. That's why dili ma-implement. So, dagan ta, lately galing ako nakita, to nag-celebrate na ako, nakita ko sa picture, Arbor Day na to. Kaya lang, the last time ng Arbor Day, ako nakita, murag ang klindol na may gatanom. I want to amend it nga, hopefully, kaya ka na nakita nyo sa screen, hopefully, nung pa may lang gibuhat, wala ginila kuan. Hopefully, tana ko ibalin og first Saturday of the month maybe, para maka-implement yung tanan. And I encourage all the schools and all the mga organization. Dagang kita mga kuya, let's do this. Kanang
gawin natin ang ordinansa nga dili lang siya, sorry for the term nga borag compliance nita, but let's do this talaga of the kung siya ito ang anong gibuhat na siya, the purpose ba? So, ako nalipay, masalanong ko sa claim, pero nga wag ginalin malimtan. Kaya lang na-assign ni siya weekdays. So, medyo may kadungan. So, kamera. Hopefully, tana mas mudaghan. Hopefully, next year. So, daghan pa ta. Daghan yung mga ordinances na ako nang ipatapo karon sa akong komitiba. I want to review it. Kumusta lang akong implementation. Kay sometimes po, usahay kami, dali ra kay pag-create og ordinansa. Yes. Ang problema po, wasa din namo gipangutana ang for the implementing body kung doable ba rin siya or say challenge. So, let's talk. Dili ni saying on we're blaming each other. Let's help one another. Let me see kung unsa din yung problema diha. Para po ma-adjust natin. Kaya kita dili ram tayong masikika na dapat kailangan ingani. Tapos at the end of the day, sir, di na mo kaya tulo rami ka buko. Di ba? So, ganun pa rin yun. So with that, no, inatang with this pagpaningkamot ni Kagawad and of course sa itong mga kapartner ng mga agency sa pag-implement sa itong mga balaod, ay naot nga mapatuman sa insakto, no? And lagi kay kaakuhan nato ni tanan, dili lang ni kaakuhan sa gobyerno but sa ato ang mga katawhan. And usapod sa imong gihingosgan Kagawad recently, no? Adunay memorandum of agreement tali sa lokal nga panggamanan ingon man kining sa DOST sa PIVOX ang pagbutang og intensity meter diri sa ato ang city hall. Can you tell us more about this, Kagawad? Actually, this is very good. Wa pa magin ako totally na tanong kan, but ako sa mga previous na mga hearings, mugin akong gusto nga ng we have exact datas ba? When we implement ordinances, kailangan natin saktong datos. Kasi hindi pwede nga puro mata-mata tanan. I'll give an example prior to this kani sa linog, talaga ng mandakog ka o hubog. Tapos may yung kakaroon nga dakpo na to na siya kay grabe na sa kahubog. Kano sa maka may yun o grabe kahubog? Sige daw ba? May ibang tao nga bisag duha na kapanila inom, kabulong na sila modula sa hindi ko sila mahubog. May ibang mga babae, kung gwapo ang kauban, iced tea pa lang. Nahubog na. Di ba, like, kung ako ang implementing body, kung ako yung mandato, not meter. Yes. Alcohol meter, di ba nga? Basta magbanan, natin sumbanan para ikaw, ang implementing agency, nasa i-measurement ko na kung anong mataas na yung alcohol. Or sa uban sa states, ipalakaw-lakaw. Ingan na kita dapat. Like for example, saba. Isyugyan ko na sa dakbayan. Kanang saba ang bar, saba kong abay. Ang problema ng na yung mga tao nga para sa iya kasi definition mo sa saba. Pero nako, almost 20 years na po ng DJ. Medyo, mas bumulbungan ko gamay compared to an ordinary person. Kaya for more than 20 years, sige ko headphone. So na yung mga times nga, kaya natin karoon, nag-tribute mas taas akong, I'm sure, ang mga technical ba, naginang kusog kaya kong volume, di ba? Parang ako, boss, normal na sa ako, okay, medyo bungol naman ko gamay. Pero sa amin yung pagkabalo nga overmood ko, because nasa meter. Medyo po na, kung kumusog mong tag-bar, nasaba siya, dapat natay decibels. Ngayon, sure. Baho ka na. Sus, reklamo ang abay kay baho ang baboy, baho ang natay. Kana, issue na po na ganoon. But how will you measure baho? Kaya saan ba ang baho? For example, ikaw, first time ka ni puyo og abay sa kanal. Yes. I'm sure your first week, ba, di yung kakatulog sa baho. Kung nagpuyo na ka niya, how many years? Na-adapt na rin. Parera na sa bangkong kinasal. Primero ang hagok, di pa katulog. Pero kadugayan tungod sa true love ug kaminyoon, ang iyang hagok, kung di na siya mohagok, mas binalawan di ba? The same with this. I love it when the mayor magbutang og mga ingani nga mga klase nga mga ekipo that will really kanang magpakita gid og saktong datos. Na dito, bago. Nana po tayo din lang sa karon about sa mga gipasangin lang mo karon ang mga dump trucks na may mga guba sa mga kadalanan. Then how will you measure sa overloading kung tanawon lang nimo? Dagan na may models ron. Sa una man gud karang model talangan nimo dump truck kabalo na nga overloading ni kay ana. Kan dili man. So that's why ang LTO moingon sa sila nga
Sir, kung ato gining i-ordinance, wag gini problema ni, no objection ni. Pero sa man namo pagdako kung ingon mi nga pila. So mag-buy na sa kag portable na weighing scale para makuha gini mo nga tinuod gini nga overloading. So again, I want to be honest kaning giingon sa PVOX na intensity meter. This is very good. Very, very good. Na at least, ang ako lang yun, hopefully, pag nating aning akuan, ka na lang yun, ang pag-maintain lang yun, ang maintenance. Wala yun natong kuanon kay, usa sa atong makita, labi na government usahay, pagsugod, okay pa. In a long run. In a long run, di ba? Look at our CCTVs now, na supposed to be before, whole city na CCTV. Pero tungod sa maintenance, wala na, namatay yung kalit. But again, to this, anything na ekipo nga makakuha exact data, 100% approve ko na din. And we're not walang pod watagampo nga magamit gid nato ni Sunay. Di naman nato makuan ang linog. Linog ng linog, ngayon pa ng linog, palungon lang suga mo ng mga linog. Kani at least, siguro gini siya ng linog ito. And we're excited nga with this, but dako ni siyang tabang with the kanang data gathering nato niya. Okay, lagi din nato ra ba na ma-predict ng yun nga mga sakuna, no? Uy, to be honest, nanabiyay mga gikuan ro nga anytime. Naigitawag nilang tama the big one. So when I was still in ABS, nagprepare na miya nga kung anytime jud daw karon. Simba ko. The big one. Na nanami gibuhat sa una nga morning buhaton mga ekipo dalon sa balay. Yes. So that's why this is really important. So with that, no, kudos sa atuang kapartner sa atuang LGU, ang PVOX for partnering us in putting up this instrument nga dako yung tabang sa atuang lokal nga panggamahanan. And aside from that, kagawad, recently usab imong gipanghingosgan kining engineered bamboo production, and nasil ikaw mismo personal ning attend o seminar kabahin ni. Can you tell us more about this one? Salamat sa inyong pagkuan anak. So when panahon sa kampanya, first time ko nga nakaadto, ako gid personally niadto sa mga hinterland barangays. No? Ma-feel mo ginato nga ang hinterland barangays na sila feeling nga kanang layo sila sa government. So that's why ang kasagaran panahon gid sa mga pandemya, panahon sa kanang kalisod, sila gid na si pangayog ayuda. So ano ba, no? So after nakadaog sa elections, I went back. So sa may kasagara diri. So mo di gamay nga mga nasa yung mga kasagara uban na mga backyard na mga kanang tanong-tanon. Dili enough. Karon napod sa hinterlands karon na po'y nagsugod og gabot og fish pan. So maghatag og mga tilapia, may nalang padugang, happy po ko ana about it. So sino pangita nga gwapo mata mo diri kayutaan. Sabi pwede ninyo dinhi nga buhaton. Ana ba? Now, I'm so glad that I met Congressman Joman Alba sa District 1 sa Bukidnon. Because neighbors man ba? So ayan distrito, kaning Talaka, sa city. Kay para mong na ako, para po nasa, when I go back to climate change, dili pwede nga mag-focus lang ko climate change unsay kayon sa Cagayan de Oro. Kaya kung imo naon kita gasalig pud ta sa atong mga neighboring areas, like Misamis Oriental ug Bukidnon. Kaya kung hindi sa pag-usawa na itong ingat diri o preparasyon, kung ang Bukidnon wala nagprepara, magpasagot sila dito. Ay, ilang tubig, padulong sa ito. Kung mamalhan sila, samot na mamalhan. Di ba? Now, nakita na pa ng bamboo, then gi-master man ni Congressman Joman Alba. So, gipakita niya sa kuha. I'm so amazed. Ang bamboo magod, number one, kung climate change ang istoryahan, kani mo'y pinakagwapo. Sa carbon dioxide po, dami kayo magtanom og bamboo. Ang bamboo po, dili po ni sa taas og maintenance. Now, ang bamboo pag yun, daghan kay pwede livelihood buhaton. Pwede ka mamaligya sa per ingana, kanang per tama na kanang shoots niya or kanang similya baka ana. Pwede nimo himuon karon og mga plywood. Tapos mahal pa gid siya. Engineered ni siya nga. Engineered ni siya. Talaga yung mga proseso, pwede ipakita karon nga mga machines nga pwede ra gid i-fabricate, nga pwede nimo i-create karon diri sa ilahang community. Yes. Now the thing here,
Hindi diri sa Cagayan de Oro sa Kugman, ang kanang bayo aning mga bambu di unay na kay sa tuwa, di ba? So, mo nang damo ko na excited. So that's why ni-add ko sa mga series of seminars, ako gid mismo nagkonsult ko galingon. So, na mga machine na pwede ma-fabricate, na pwede ra po diha agi kooperatiba. Then this is really really good for them. Again, mo gyapon natong gusto ba ya? I'm sure sa tanan mga konsyel mo po natong gusto, di mo ta pwede nga sige lang tahatag og isda lagi. Yes, so We want them to learn how to fish. And very good yung kayo ni siya. And hopefully tana madala na ako. So nangayo ko o medyo pinahungong nangayo ko naman budget ni Vice Mayor. Si Vice Mayor ganan siya ng iyang mga trainings. Na talagang will go to the trainings. So nako Vice, please. So nagbuhat ako daan Vice, please. Na ako'y nakita Vice, training for them, natay mga friends. Ato ipakita sa ila, why not? Then, so far naman, murag nipilma naman to si Vice. So, hayag na kari. Hayag na gwapo. Fulfilling kay George. Yes. Na, kaniba imong mapakita sa ila ba nga, basin di ay, wapo ka balusan. Kung prosper man, kay magsugod pa. But at least we're doing... kay sa ubang area nakita ko naman. I think na dating Vice Mayor sa Valenciana na siya yung own, so nakatamang siya katawan. I think dati pong official gyapon sa Malitbog na po siya i-create. So, why not? Basin pwede sa hinterland barangays. Na at least makatabang. Well, pasensya, medyo bias kaya ako man distrito ang hinterland barangay. Yes. Pero at least naman lang basin di ay. Ako lang yan po nga basin di ay. Then makapangita tag waste pod nga maka-funding ta sa katong machine. Why not? Unay naman ta na may kaya sa Kugman. Tagad yan demand ha. Taas ang demand. Kailan dako ilang pa. So ang ubang mga taga-Bukidnon gaan kaya. O kita na noon. Nanata sa Cagayan de Oro. So why not? So hopefully ta na ma-prosper yun na siya. Yes, cross finger, no? And of course, hayag ng kaugmaon or hayag na ang budgeting niya na labi na sa pagtabang usab ni Vice Mayor Bibot Rodriguez with that kagawad, no? And we're happy about that. Labi na kini makahatag yun og dakong kausaban when it comes to livelihood sa ato ang mga kaigsunan sa hinterland. Kay pwede mo ko siya matanong in between. For example, na mga kayutaan. So di siya, mo po ni sa agriculture magod, naay ka lang pang short term ka lang every month, na mga gulay-gulay. Kay ako galing ko sa Balubag, na sila coffee beans dito. I want also to, why not coffee diri sa kon? Dagan na kay mga silingan ng mga coffee beans nga gasulod sa Cagayan because booming ang atong mga coffee shop. Si Mayor pa yun, ganatong ko niya, kay gitagaan niya chance ng mga pop-up na mga. Di ba? So, amazing nga yun. I-train pa yun nila karon kagawad ang mga out of school youth. Exactly. The best mga barista trainer na pagin sa Cagayan de Oro. So, may kasuil niya na panahon nga, kailangan na po tayo na ito nga coffee bean. So, nalipay ko kay si Mayor, gasuportaan yung mga nga. So, yung po ko nga, so murag timing kayo ni. So, muna kung gusto nga dalo na to, Cagayan de Oro, ana ba? Hinterland barangays, kaya na to ni. Pero again, kailangan gina to pag training. Dili man na to ang mindset ba? How many times masad na kita ko mga project something nga masaya, George K. Usahay, ginatagalan nato sila diretso. Sometimes atong daw ato ng kamaturan may mga tao nga wala ma-train in kanamo yung business na wise. Kay naanad mo ta nga mangiskwela gyud ta. Kay aron man nagbaho. Pero man ginagawa ever since. Wala man taging nga eskwela kag tarong para magnegosyo ka. Muna atong problema, tagaan ta og pangnegosyo, picture ta, pero talawa galing. Kung na-prosper ba na after 6 months, makatilaw lang nag-rejection. Wala na. Diba? Mag-open ka sa Nigeria. Sa first day, hinay, kaldirin. Hala, nahurot na. Sige lang. Pag sa gunso nag 1 week, timan, imayin na siya, wag giniklaro ng karinderya. Anak may tabo ba? So that's why ako, believer sa ko sa training. Trainings, then saktong equipment, resources, then kana mo prosper na. Kay di na pagod sa hinterland, walay problema gyud ang katamnan, no? And with bamboo manggod kay usap po ni sa gingusgan with tree planting, no? Ibila sa mga environmentalist, ilahag yung gi-advise nga bamboo because lugay siya mapuo. Yes, tinuod. Kay kung paska ano siya, water, kay kung ato ka sa
kini dugang po ni siyang tabang po, aside from that nga dugang panganabuhian, dugang sa pugong sa yuta unya, Yes. di ba no? And of course dugay lagi siya mapaw dili pareha og isa lang kakahoy mong itanom, pagputol ana wala na po. Si Vice Mayor karon na sa pending nga ordinance na magtanom og 1 million trees. Oo, yeah. Kung gusto ipa-amenda, ipadugan ako nga mag-specify og certain percentage nga bambu na tanan. Yes, mas Kanaya tayo, kung gusto. yes. And with that, malipayon tang siguro makita ang journey sa future, no? May tungod nini ato ang bamboo production dinhi sa Dakbayan emerging. Wala po ni siya ato ang industry usab dinhi sa ato ang Dakbayan with the proper training, of course, gihusgan gid ni Kagawad Bernie. And siguro lisod na sa unahan Kagawad, every week murag dili gyud ka absent, especially kining sa programa ni Mayor nga kasalan ng bayan sa Clarix nga serbisyo, ikaw ga-support tayo kay labi na sa kasalan, no, naghatag kag mga ilimnon na sa tuang mga bagong pirata, no, Para daw na anak-anak. yes, dugang regalo na bit-bit, and ato sab nakita nga malipayon po sila with that. Unsay nakapaghati mo ni Kagawad nga suportahan gini siya nga programa? Ganan jud gani. May ganan ko sa mo, George. Okay kay ka mga pangutana, George. Ha? Kabalo ko na iban ginabas ang atong mayor about aning kasalan ng bayan. Na moingon nga so man gina-promote man dapat sa simbahan na sa mayor na. Tapos ako na-shock ko ba? Sa unang panahon, di ko makatuo. Remember, kung kamo follower na ako, sa akong radio station, dugay na kay ko ani mga love advice. Yes, Diba? May mga callers na ako. Most of the time, number one yun ako makasapot. Kanang manawag ang babae. Tapos mingon dayon nga nakoy kapuyo. Ngayon yung puyo ra man gyud mo. Nga ako galing tayo, nganong ganahan man gyud ka lang nga lumluman ka. Yeah. Kaya para nako, ang babae gyud ang gansi perminti sa live-in. yeah. Ano man? Kung ang lalaki, dagay ka live-in nga babae niya agi, mas musikat pa. Gwapo kay si George. Ay, grabe na pulo ang niagi sa iya ka live-in. Pero ang babae, madunggan lang nimo nga kalima na siya bagi live-in. Do you think musikat inyong pananaw sa kababay? Yeah. Kapag ko si nga naman sige mo glumlum. Ikadua, kung dili mo kasado, anytime, Pwede. pag maanak na ka, nibukan nilang ilong, medyo nabil-bil ka na, di ka nakapamalit o pampagwapa, so nausap na imong dagway. Yeah. Ang ending na po sa hirap na yun, ipabilin lang mo sa balay. Kung magmaldita-maldita ka. Tapos ang pasensya sa bahan, uy, ay pag maldita, di pa asawa. Yeah. So anytime, pwede ka biyaan. I hold. Kung sa ending, manawag din sa kong radio program, magilakid ang baga. Magpatambag na ako. O, maayaw na ka magpatambag sa panahon ng biyaan. Katong nagpalami pa mo, ano mo tawag na ako? Para mo apilo lang po ko. Pero this is, muna ako, nisupport ko sa kasalan ng bayan. Do, ngayon ka karong sibil lang, but at least nakadugak og bayan nga dili nakabasta-basta. Yes. Sabi ko nga kung pwede pa lang kumong mayor mayor nga minsay sila nga sure na gyud mo nga magminyo mo. Kay karon ba kung maminyo na gyud mo karon ako, pwede na gyud mo kasuhan kung mga bit mo. Kung nagtipon-ipon gyud mo, di gyud mo makasuhan kung mga bit mo. Pero karon kay kasado naman mo, legal man ning ako ha. Pwede na masap na ngali mo nga may kabit mapriso na gyud mo. Ako ga-support ko ana because again, at least ang babae. Ako focus sa babae, at least naamoy ban. Yes. Sige lang mo palit, sige lang kagdaan ng motor. Hindi kung bulagan ka, di ka sure kung may papadalo ng kanang motor ang imong gidawnan o imong gimantlihan, lahi na ang mo angkas. Kaya at least on the legal side, medyo na nakay-right. Yes. Dali ko ba nagpalit-palit nagbalay, di o nagpalit ang balay, yuta, mga properties. Pwede di sila legally nga nag-ipon. O ka na lang motor, mo man ay pinakapaborito sa tanong motor man gid mo. Bulag mo, may pag-helmet ihatag sa mo. So ako mo na isa sa ko nga para nako okay na mayor. Gusto maginato tanan magsimbahan ba? Yes. Kung ngayon po ng simbahan nga mo libre po sila, di po hatag po sila o kuan. Let's support that. Ang kamayor lang naman isa mag-ipon-ipon mo diha. Yeah. At least maligal ninyong panag-uban. Tapos matagaan pa mo glitson, may ba mo nga hatag litson, kamoy hatag litson din, mahal na litson doon. Malaking baboy. Malaking baboy, sa tulad na nila, maliit pa yung ita, bisay nalay humba. So ako, well, dili pa sip-sip sa mayor, pero kani,
sa kasalan ng bayan ako, that's why ako nagsuporta ko. Yes. Suporta ko, ani. At least, nagin mo yung bayan, nanay hikot. So, kamo mga banaha mo, Kanya din ang natin mo sa kasalan ng bayan. Pwede na din mo kasuhan. Bantay na gid. Di na pasakop, Adelita. Alright. So with that, no, and pila na kalibo natabangan nila kagawad ni Mayor Clarix and the 20th City Council no sa kining atong kasalan ng bayan matag adlaw nga Sabado pinagi-usab sa atong Clarix nga serbisyo. Kapit na raw pod malibot ang ato ang kabarangayan no? And pipila na lamang ka PSB una ang part 2 sab niya na. Right. So kagawad sa inyong konseho imo ka mga gipansundan na gini mga hot topics nga pang tubag no. Murag init-init nga mga inisgutanan. Awan tayo igong oras dengan salamat sa paminaw. Extended niyo sa hot topics na ito kagawad. Ikaw, usagid po ka sa nang hingusog sa pag-preservar sa historical heritage no dinhi sa atuang dakbayan. And siguro imong pong nakitang kamay ning ganon sa pag-preservar sa mga cultural heritage nato. Unsay imong gigikanan ini kagawad? Ako every time mo biyahe kong mga lain lugar, kanan areas. Usa sa akong ganan bisita kanina yung mga historical mga landmarks mga bang lami ang feeling mo din atong asa tagikan. Ano ito? Also to go to places nga mga high-tech modern. No, when I went to Singapore, alam mo the best Singapore pa man sa noon ako naadtoan pod nga nga line country. So I appreciated ang ilang modern na mga buildings. Pero kato po mga historical places nila. Ma-amaze ka. Before sila na yung aming, you will really go back nga mo ni siyang nagsugod. And even diri bisag Bohol, Cebu, Vigan. Vigan ana ba? Well, diri sa Cagayan de Oro, ako sa akong special report, ako special report. Ningon gyud ko niya ko nga I'm not a Cagayanon maging wala maging born and raised din. Ako mom lang is from Claveria, Misamis Oriental. Akong papa Cebu, tapos naglanaw. So ako nagbalik ko sa Cagayan de Oro mga 1997 na yun. Mga late 90s. Pero naibawan sa nako ang Cagayan de Oro po nahulog po siya nga murag dayo sa tanan, di ba? Lanaw, ikaw, di ba? Tanan man ta. Katong mga original yun, matupan nila murag medyo wala na gid ya. Pero for me, it doesn't mean nga tungod kay wala na di na kayo majority nga kalimtan na pud nato mga kuan historical places. So ang ako lang nabantayan una is wag itay na may mga ilado pre cathedral kaming pero na-realize na ko napadigid uban. Tapos ang mga historical pag ginato nga mga places sorry kay compare man ako sa uban lugar. Ako ba gina-highlight mga kung gabi mga suga, ginakuralan gid siya. Ano say something. Kaya kung ikaw Cagayanon dugay na, kung waka kabalo sa history nga mo din, kung mulabay-labay lang ka, lalimang kag katuday nga wall, dugay na rito, tayo ka, nasakay ka sa jeep, naradin na sa imong likod. Wala kay siya na, kanay nga na, nakaroon nakita na ito nga guba, so muna sa nakong gusto. Now, also, nanawagan sa go nga, puslan man lang, kay bago ba ito nagpasubmit sa mi o katong mga resolution nga, natay mga gipang recognize nga heritage ng mga lugar. Gusto sana ako ilailahon ang history or HISCOM, Historical Commission. I want to review also them nga kumusta naman ang inyong pagmap, inyong mga task, inyong gibuhat, o unsa po i-challenge ninyo sa inyong sa HISCOM. Tell us. Kung sa may challenges sa inyong pagpamapping na ba sa budget ba or support para makita na to asa man ta ana ba so moto na nawagan ko but as of today medyo nagulat pagyapon ko nga tana i-hearing sa committee. I don't know kung I think sa committee na ni Councilor J. Roa Pascual. So I'm still waiting. I think 2 weeks ago naman natana ma-meet na ako ang Historical Commission. Kumustahon sila. Tapos sa may buhaton na to ni sir, labi na karon na mag-budgeting na pud baya. Basta yung mga yung budget na ma-convince ko din I'll also fight. For an additional budget. Pag gusto na kumustahon kinsa mga membro. Ay tanaw na to kung karapat-dapat ba or tama ba po naman. Di ba, gi-appoint ba na sila. And more man na itong gusto nga, let's help lagi.
Then, atong imap, kaya pa na, nakabalo ang principal nga naguba di. Yeah. May na siya, kung nakasala ko, di sorry. Tapos, when I reviewed the ordinance, wala gid tayo ordinance sa gyud. Okay. Nga may protektar sa mga heritage. So, kung naay makaguba, Wala lang. basta asod to di, ako review, napado sila karon pa nga ginadraft. Okay. Pero kung imong tanawon tong si principal, wala siya tulubagon. Yeah, so... Wala may ordinance nga dili pre sa ubang lugar. Kung makabangga ka, makaguba ka, it's a criminal case. Yeah. So yeah, hopefully tana mahiring na nagulat-ulat ra gyapon ko para matabangan nato sa and gusto sa nako ni focus. Yeah. Na para di mawala ang mga karaan natong mga kuan diri, mga lugar sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dugang po ng tourism. Yes. Kung ma-develop nato na. Kaya pwede nang mato ko sa Manila, mga Fort Santiago, Intramuros. Di ba? Nag-create sila cafe within the... Yeah. Actually, you're not there for the bibingka of the coffee, but nakadito tungkol sa picture, sa ambience and the story. Another tourist spot na po. Yeah. Yun lang ang akong gusto po may ito. Yeah, and mas mahigit nga, doon na tayo ngipon usab sa pagprotektar no, sa mga historical sites nga arong ma-preserve na siya, mulungtad na siya dugay, kinahanglan siya og preservation, and of course kinahanglan siya og balaod nga maprotektahan gid na siya. Yeah, so nagitay ordinance dapat. Yes. And of course, Kagawad, moving on, especially for the last few weeks or bulan na bang milabay, kagubot kabahin kini sa traffic congestion dira sa aning puerto, no? Puerto area. Nya ikaw mihangyo og coordination gyud tali sa DPWH, which is the implementing agency sa project nga gibuhat dira karon. Of course sa RTA nato. Unsay nakapaaghat mo nini Kagawad? Ganahan ko ato kay kanabang nagmahima pagsugid pagbuto ato ba. Tanan dayon ang gipambasol tapos kita nga natulog ta kamo mga konsihal wa mo gibuhat. Ano dito uto? Ako lagi kay siguro na po ko sa media. Di ko gusto lagi nga pag-interviewon ko na, boss, sa'yo makasuot yung anong na-traffic na yung nga, wait I need to hear both sides. What really happened? Go back yung ka sa, when you solve something, mabalik yung ka sa pinakarot. Sa mo ginidabit ha? Ba? So, may na lang, ganahan ko sa chairman shoutout diya kang John Michael Seno, no? Nga, escape-fed siya, pero bako kayong tingog. So, medyo nagipatawag yun niya, nag-investigate yun niya, ako man ang special report. No? Kung may investigation, naklaro lang yun. Kung sa'y problema ito, ano nagkagubot, wala yung coordination. Dito yun ni amin man po, bang ang supposed to be the ay, para makabalo mo, supposed to be the ay, prior to an implementation to a big project na na-effect sa traffic, ang DPWH or ang contractor mag-submit dapat og traffic scheme. Yes. Okay? Mag-submit. Now, when you submit, dili na automatic nga kung unsa yung suggestion na traffic scheme, automatic mo na siya. So si RTA karon ang mutanaw kung pwede ba na. So meaning to say si RTA katuy mong gihatag na siya usabon. So katong nga time medyo dili sila uyon sa gihatag. So na sila gi-suggest nga lain. Okay? Para sa katong day 1. Unfortunately, niyamin mo po ng DPWH naman ni sa among na-record man mong committee hearing. Ilang gi-insist ang ilang plano na wala si RTA na-notify or something supposed to be muhatag man sila dapat. Para nako, para nako, dapat si RTA yun ang last say. Yes. Bakit ang gitawag sila og traffic? Sila ang kwan sa traffic. So, kung sila insist, dapat sila. Dito ang pinakaklaro nga nganong nabulabog. Ginsis man. Dapat ay prior pa yun sa imong pag-implement, which ako I also agree, dapat nag-rehearsal. Yes. Mura ba og ng event? Okay, natin event. Di na pwede magsugot ang event. Nga wala yung rehearsal. Tanaw sa nato kung effective ba? Walay nahitabo nga rehearsal. Walay nahitabo nga mura og kuan. Tapos wala lagi na ba nga from Taguluan, from Bukidnon, diya tangan tahimuin ni mo usara kalin. Kaya ang gusto sa RTA Day,
stop and go. Para 2 lanes, balag dugay, pero at least, at least medyo mas paspas ang volume. Wala ang ilang katong gi-insist katuraman ana. Ang sa drawing, hindi ang drawing ang drawing kay box. Mura nag-delay traffic. So dito, naklaro. Nakita mo na po, klaro kayo. Wala mo nag-coordinate, ni-insist mo sa inyong kuhan, ayop siya. Kaya kung nag-rehearsal pa ta, nakita na ito daan, ay, di siya pwede. So tama ditong gisuggest ni Kuantana nga stop and go or whatever. So kung na-coordinate pa to, naday RTA daan, na ikuan, di wala ta na. Doon matraffic, gihapon. Yes, Namimingon na, dapat makasabot na ta, 5 hours ka na traffic. I don't think so. I don't think so. Diba? Kung na-coordinate to, maybe at least katong 5 hours, na less into 1 hour na lang. Yes, so di magiging sa malikayan nga maka-traffic. Ado na may gitrabaho. Ano may closure gyud. Ano may closure man nga mas mayo ang management na lang sa traffic nga naa din ha. Wala nang antay again ha ako kontrol dili mi antay nga project. Kaya I'm sure pag mahuman na that's nako bugayon. Pero mo lagi coordination sa mga government. We're not blaming to each other. Kita taga government kay kung mubuto o kinsa may gipambirahan ngaron. Di kita ragyapon, di ba? We let kagawad no katong pagbuto ni gid atong kining problema din ha. Ikaw mi sugyot ka nga maghimo og quick response team no kabahin sa pag-manage usab din ha sa trapiko. Anong unsa pinakapaaghat og kumusta usab ang imong gisugyot ka ato kagawad? Nagkadako naman gud atong syudad. To be honest. Nagkadako na ta. Kung dili naman ta sa mga parte nga lagyo na pre na puerto ka layo na. Kung may mga problema dapat yun na nagitay days nga na diri sa doon. Doon nalipay mo ko anak yan na may na-approve naman na mo tong sa satellite sa tong CDRMD nga mga satellite offices. I think punduhan naman lang ata tong kulang. Amang gyapon na sa under na ako nga komitiba. I'm happy about it nga nanay lumbia. Nana po diri dapit sa Tablon or Agusan. So hopefully tanan na yung ana. Then the same gyapon tana dapat pareha sa mga RTA nga nanatay quick response team. Actually, ang next galing na ako gusto may tabo na karon is to know pila magid ang manpower karon sa RTA. Because sometimes they're saying kulang sa tao. Pero sometimes napo tayo makita mo nga daghang biga tambay diri. Asang kulang ano ba? So tell us, mo lagi nang gingon lagi tell us. So PMI hopefully tana ang may tabo karon nga last year kasi giusara mo gutong budgeting approval, murag giusara tanan department. This time hopefully tanapon ang majority. Hello mga Musugot po sa tong sugyot nga tala per department para ato gyud makuti-kuti kung giyon sa paggamit sa budget tapos mapakita po nato nga di man ni pwede dapat dungagan ko mo. Para mo ordinansa kay kaniya mong ordinansa bra. George, pag nilipulos, pag ambot sa implementation, di makaya. Dili pwede. So, kailangan yun yung magtinabangay. Tell us kung unsay inyong kulang, then tell us also unsay kulang. So, kanang quick response team, hopefully, pero mo lagi, abalik na gapon sa manpower. Then, always remember, sa mga nananaw, sa mga naminaw, nga, pag may kag manpower, that's ipaprove na sa nimo na sa budget. So, mula lang ato sang kuantana, no? Musa nang usay guwapo atong purpose, guwapo atong ordinansa. Ang problema na po dito na po sa budgeting. Kung di siya priority or napay mas dako nga importante ana, so medyo matulog sa lang atong ordinance. But I think nanay ongoing no ang kining I think we're approved na siya kagawad with the satellite office. Yes. Na siya. Nanay budget appropriation and I think karon na pud niya pag budgeting I'm sure ato na nadugan. And I'm so happy also nga atong mayon mo panana. Dapat ma-happy ta kay mo lagi sa kalayo lagi sa atong lugar kinahanglan siya kuan. Ate mga quick response team, for example, ay mga emergency, traffic tayo. Bisa pag unsa ka skilled ang imong tao, bisa pag unsa ka kusog mo dagan imong sakyanan. Kung na traffic. Traffic so pag tapos kabalo ka
ako lang ni Utron og sulti mo nang ako nalipay sa ko nga nako ani sa CDRMD na komitiba kay my mom was a beneficiary prior pa ni sa election na nga naluwas gyud tungod aning atong CDRMD na stroke akong mom dili gyud siya pwede ma-move dili siya pwede isakay sa sakyanan dili gyud siya as in second time nito na stroke wa ko ilain matawagan sila lang gyud nakaabot sila and my mom now is very okay. I think mga 90% naka-recover na siya kung wala. That's why ako medyo bias na po ko nga. Yes, we need more ambulance per barangay kung pwede pa lang. Kaya mo matato kung gusto pero ang problema po din sa ambulance for task kayang requirements. So kailangan i-convert siya into patient transport vehicle. So para medyo mo lower gamay, pero at least naman makasave of lives. Tamo na itong gusto nga, after sa satellite, napunta yung mga PTV. Para dili na ta, ang mga hintalang barangays nalipay about it para at least doon na. Kay every second counts. Basta emergency ang istoryahan. And a big salute sa ato ang mga personnel dira sa CDRRMD nga grabe, skilled gid kayo, kagawad, nationwide usa gini sila sa mutap kung when it comes to quick response, mga trainings. Sa malipay sa kumanan ni satellite kung tanaw ni mo diri, lisod kayo ang parkingan ni legit na boat. Isa ako pag emergency nga tawagan pa nimo ang tag-iya sa sakyanan nga nakababag. Oy, kisawan na ya. So that's why tama na pud yun nga nanapoy satellite para at least makatawag na gidayan ang mga tao in case of emergency. That's really good news aning satellite nato. Yes. And usapon ni sa mainit usab nga ilisgutanan labi na karon. Karon Georg. I think magwas lang gamitin pod ang task force nini or ato ang mga kawani usab nga may mulanta usab nini. Ikaw kagawad ani muha kang maabagan ang sumasakay usab sa mga bao-bao. Can you tell us more about this? Unsay mohang gusto mahitabo nini kagawad? Mo na yung giingon karon nga nanay mga team bao-bao, na team taxi, na team angkas, mga team modernize. No? So prior galing sa atong pag-istorya karon, bago lang naugyoman po ang among committee hearing about Japon sa transport. Kay na may gasulod karon ng mga app habal-habal. Una, at the end of the day, mupalo gyud punta sa unsay national nga balaod. Okay, so kung unsay nasa national, kita lokal, you have to understand guys nga wag kita mabuhat. Puro kita mga magibi, pangamuyo, istorya, pero kung if it's a national law, so may hindi ang national law nga bawal ang bao-bao sa highway. Wag kita tayo mahem. Kung kana to istoryahan. Now, kung saya kung stand, ako di ko moingon no mahadlo ka nga kaya say mo na uban kung istorya na asam timbang-timbang para say botante po ng mga bao-bao botante po. Ako is again on the I'm always thinking of the majority sa mga sumasakay. I'm thinking right now as a father, not a counselor. Kids na nga mag-college na, no? Unsa ba yung priority nila? So now, nganong musikat ang bao-bao? Because nakita man ako matagabi nga wala gyud mga jeep na nagadagan. Compared sa usa ka single motor o bao-bao, usa pa mas safe kung mag-ulan di mas malundaman gyud ko sa bao-bao. Tapos kung safety pod, duha ka ligid, tulo ka ligid, mas safety gyud ang bao-bao. So that's why ang tao mauna magbao-bao because wala na siya line option. Di ba? So that's why ako, kung i-compare ko, bao-bao na lang ko. Di ba? Kung ingana ko. Now, let's go back again sa ingana nga istorya. Kaya supposed to be mag-modernize na data. Kaya lang na-extend until December pa. Napagigisog karon kay ang uban lagi nagduha-duha kay ang mga tag-iya o mga jeep mahal ba ya? Magi kag kooperatiba tapos medyo mahal siya. Na sila kano basi unya dili sila kabayad. Ana ba? Do naipasaka nga bill si Rufus Rodriguez nga ipastaas pagid ang term para mas mabarato tapos ang kani ako na istorya si LTFRB Regional Director Guro. Tapos napagigusto ni kon nga ipagamay pa ang interest. Ana ba? Para lang yun para makabalan ang good sila nga mapo sila because ako, I want magod nga modernize na yun. Like I said, balik na sad ko, pagkatun ako Singapore. Lami kay George. Transport system ka ng kabalo ka, karong orasa, magdali-dali ka, kay karong orasa, maabot na ang on time ang bus. Tapos mutap na lang ka. Beep card. At least wala na yung mamukong. Ang ginagawa. Tapos,
wapo kayang bus. Tapos, wapo kayang dagan. Ano ba? I think, kung ma-implement na nagsakto ang atong kuan, kaniyatong modernization plan, ato siya sa iuna. Tapos pag humanta lang sa ruta, kay mag-meeting naman sa committee about sa katong LPTRP. O yun. Itong iyang mga kuan. Para makita na nato kung asa ang mga area nga wala di makasulod, then maybe dito na ito ibutang ang bao-bao. Yeah. For the meantime, pasayluwag yun ko sa mga nakapalit o bao-bao. Kung mupalit pa lang mo mag-loan, ayaw lang sa akin. Pwede lang mamuwi nila city ba? Ayaw lang sa yun. Kaya gusto ako personally, bahalang masako sa ako ang nakapalit nagbao-bao. Dito sagdi ko sa modernize. Sila sa akong unahon, tapos if ever okay na sila, maplastar na ni, mas wapo ng dagan, aircon na naisakto. Then, let's review. Tapos kung may area nga wala gid masudli, then dito na to ibutang ning mga bao-bao. Yes. So, kana ang akong hopefully tanang gid nga akong stand ana. Yeah. Anong win-win situation gyapon no alam sa tanan, and siguro kana man gud nga ilisgutanan it nagid siya gikan gid siya sa national mo na nga kung unsa gid balaod sa national kinahanglan gid ta mo abide niya na kay lagi sumusunod ra kita sa national law nga to. It's not from pagpasabot lang yun kanang pagbawal ninyo sa mga highways. Dili na siya gikan mandate gikan sa city but gikan sa national gina siya. Unay klaro. So mo to ato ang topics nga amo ang giandam mga hot topics og naman mga updates usab sa mga programa ni Kagawad Bernice Esparcia karong adlaw no dinhi sa atong panag-uban. Gipaningid kasi ko nga gipaningid ko ang basa kong ilok. Yes. Ito Kagawad magbalik-balik pa mo dire sanggit kay balik-balik yun dire kay kining programa ato ang algate ala sa ato ang 20th City Council niya hapit na tamahuman so na nga mubalik na punta sa dugang updates, and of course dako among pagpasalamat sa imuhang higayon nga ikaw tubag sa mo ang imbitasyon sa dinhi. Salamat kayo, nakahurot ko diretso sa katubig. Pinat Kagawad imong parting statement, imong panawagan ngadto sa ato mga katawhang kagayanan. George, salamat again. Salamat sa higayon nga natagaan ko po do kaning moment no nga ma-interview ninyo. Salamat kayo. Until now, do 1 year naman akong pagkakonsihal. Gaka-enjoy man sad ko sa ko panggingon sa pagbuhat sa mga palisiya. Pero daghan pa kay ko'y mato pa kakaining bigas. Munang gadikit yung ko ani itong mga karaan ng mga konsihal. Gapangayog yun ta. Do, bisag lahat may color. Pero I'm so happy nga sila po ga-share sa ako. Kaya siyempre, napaman ko sa learning process. So, maminaw ko sa uban, gapaminaw ko sa mga suggestion. Dagay mga ga-PM na ko. Gapaminaw ko, dili mo agree or disagree ko. Gapaminaw ko sa mga opinion nila. Ang ako lang, tungod kaya na may social media, like this, napunta yung social media, gamito na itong social media. For example, na may problema, ang akong Facebook page, Councilor Bernie Esparcia. Pwede mo dito mag-PM na may mga concern o uban pa. Di man ako mabasa tanan, pero at least paningkamutan ako. Then, kung na mo'y suggestion, di sa kung makayo nga tama yung suggestion, at least makadugang input na makatabang po sa ko. And then, salamat sa inyong pagsuporta tanan. Ako, again, nalipay sa akong sitwasyon karon nga ingani, and hopefully lagi makasugakod. I think ang kulang na lang ako karon is ko na lang mga physical activities. Kaya ako busy. Wa na ko'y saka bukid, wa na ko'y dagandagan, burag I need to find time. Na medyo kay kailangan masadta. Bisa pag unsa ka kaming lucky mas isip konsihal, pero kung medyo unhealthy ka, burag sayang na po ng imong mga skills nimo. Again, daghang salamat sa inyo. Thank you very much. Right. Ato nakauban si Kagawad Bernie Esparcia sa atong edisyon sa inyong konseho karong simana. Sa ngalan lamang sa kinatibukang puwersas sa City Information Office, under kini sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, ngunman sa pagpangulo sab sa atong City Information Officer, Miss Ivy S. Gontero, kini lamang si George ako sa salamat sa iyong pagpamina o paglantaw, hantod sa sunod higayon ug may adlaw sa tanan.